Alice! Alice, gumising ka! Sumasalakay na naman ang mga aswang! Baka naghahanap lang ng makakain na hayop, Nay. Parang di ka pa rin nasanay. Hindi sila yung karaniwang aswang na pumapatay sa lugar natin, anak. Bumangon ka na dyan. Tulungan mo kami ng kapatid mo sa pagbabantay ng bahay. Nay, napakapraning mo naman. Ang mabuti pa matulog na kayo. Aalis naman ng mga yan kung walang makitang tao sa labas eh. Anak, bumangon ka na! Nagbingi-bingihan na lamang ang dalaga sa hinaing ng kanyang ina. Simula nang magkaisip siya ay hindi na bago sa kanya ang mga pag-atake ng mga gutom na aswang. Ang iilan sa mga yon ay nakatira sa kanilang nayon na nagkukunwaring tao upang makihalubilo at maitago na rin ang kanilang mga katauhan. Dahil kilala na rin niya ang ilan sa mga ito ay hindi na siya nag-abala pang tulungan ang kanyang ina at kapatid. Ang pagkakaalam niya ay hindi sasaktan ng mga aswang ang mga taong nakakasama nila araw-araw. Niyakap nito ang kanyang unan at bumalik sa masarap niyang pagtulog. Nagising na lamang siya nang makarinig siya ng malakas na pagpalahaw. Tinig yon ng kanyang ina, kaya naman ay dahan-dahan siyang bumangon sa kanyang hinihigaan. Kinusot-kusot pa nito ang kanyang mata bago lumabas ng kanilang bahay. Bea! Anak! Anak! Napakabata mo pa, anak! Hindi ko matatanggap ito. Diyos ko, bakit mo kami pinaparusahan ng ganito? Diyos ko, bakit? Nay, ano nangyari? Nasaan ka? Nasaan ka nung kinailangan ka namin? Anak! Ang kapatid mo! Ang kapatid mo! Doon lamang napagtanto ni Alice ang lahat. Inilibot niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng nayon. Ang malansang amoy ng dugo na nakakalat sa lupa, maging ang mga dugoang katawan ng iilang kanayo nila. Sa kanyang harapan ay ang kanyang ina na yakap ang kanyang kapatid na maraming kagat ang katawan. Kapansin-pansin ang malaking sugat nito sa kanyang leeg, maging sa kanyang tiyan na halos wala ng laman. Nais masukan ni Alice sa kanyang nakita. Mas malala pa yon sa nakikita niyang wakwak na katawan ng mga hayop. Nay, sino may gawa nito? Sabihin mo, Nay. Hindi sila mga tao, anak. Hindi sila ang mga karaniwang aswang na nakikita at nakakasalamuha natin. Maging ang mga kalahi nila na nakatira sa nayon, hindi rin nila pinalampas. Nakita mo ba umatake sa kapatid ko, Nay? Ano pang silbi ng bagay na yan kung wala na kapatid mo? Hindi sana mangyayari sa kapatid mo to kung tumulong ka lang. Hindi ba't sinabi ko huwag kayo lalabas ng bahay? Bakit niyo ako sinisisi, Nay? Hindi kami lumabas ng bahay pero ang aswang na yun ang pilit na pumapasok sa bahay natin. Hindi siya tinatabla ng pangontra natin. Kung tumulong ka lang sana sa pagsasara ng pintuan ng bahay, kung tumulong ka lang sana. Imposible makapasok sila ng bahay natin, Nay. Si Apo Toyang pa nga gumawa ng mga pangontra sa mga bahay-bahay natin, di ba? Ngunit nasan si Toyang? Ayun, dugoan din ang katawan. Wala na siyang buhay gaya ng kapatid mo. Kahit ang mga pangontrang ginawa niya, hindi rin siya naprotektahan. Nakarinig sila ng malakas na alulong ng hayop sa hindi kalayuan. Ang iilang mga naninirahan sa nayon na nagluluksa pa sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay ay nabahala. Agad nilang inayos ang pintuan nilang nasira. Ang katawan ng mga namayapa ay iniwan na lamang nila sa labas ng kanilang bahay upang magtago sa loob. Tiningnan niya ang pintuan ng kanilang bahay. Hindi yun nasira, ngunit kapansin-pansin ang mahabang kalmot sa labas nun. Bakit sila natatakot, Nay? Kalmadong napatayo si Imelda mula sa pagkakaupo sa lupa kung saan naroon ang walang buhay na katawan ng anak. Tiningnan niya ang gawi kung nasaan nanggagaling ang ingay. Pabalik na naman ang mga pisting aswang. Yan ang ingay na ginawa nila bago sumugod sa bayan natin. Tulungan mo ko ipasok ang kapatid mo sa bahay. Hindi ako makakapayag na babuyan pa nila ang katawan ng kapatid mo. Bilisan mo na dyan. Kahit ito man lang maitulong mo sa kapatid mo.
Ang kawalan ng init sa boses ng kanyang ina ay nanuot sa kanyang mga kalamnan na sinabayan pa ng malamig na hangin ng gabi. Madaling araw na yon, sa pagkakaalala ni Alice ay 2:00 na ng umaga. Agad niyang tinulungan ng kanyang ina sa pagbuhat ng kanyang kapatid. Nang tuluyan silang makapasok sa loob, ay nilingon niya muna ang gawi kung saan nagmumula ang papalapit na alulong. Isarado mong pintuan. Malapit na sila. Kukunin ko muna ang buntot pagi na pinakaingat-ingatan ng iyong ama. Hindi ko alam na meron tayong ganyan, Nay. Kung hindi sila natatabla ng mga pangontray, sigurado akong magagapi sila gamit ang buntot pagi na ito. Kaganti ako sa kanila. Hindi na hinintay pa ni Imelda ang kanyang anak na makapagsalita. Pumasok siya sa kwarto nilang mag-asawa upang kunin sa baul nito ang panlaban sa aswang. Si Alice naman sa kabilang banda ay sumilip sa maliit na butas ng dingding. Wala siyang nakikita sa labas dahil na rin sa kadiliman ng gabi. Ang ilaw ng kanilang mga kapitbahay ay nakapatay na rin. Tanging ang kanilang bahay lamang ang nakikitaan ng liwanag. Ilang minuto ang lumipas nang may mapansin itong papalapit sa kanilang bahay. Tiningnan nito ang bakas ng dugo ng kanyang kapatid. Pinaliit ni Alice ang kanyang mata upang maaninag ang kabuuan ng mukha ng lalaki, ngunit hindi malinaw sa kanya ang mukha nito. Anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi mo pinatay ang ilaw? Nay, may tao sa labas. Sinong mga ngahas na lumabas ng gantong oras gayon nandyan ng mga aswang? Patayin mo ng ilaw. Opo. Agad siyang tumalima sa utos ng kanyang ina. Bago siya pumunta sa pwesto kung nasaan ang kanyang ina, ay sinilip niya ulit ang butas, ngunit nabigla ito nang sinalubong siya ng pulang matang nanlilisik. Napahiyaw ito sa gulat, kaya naman bigla siyang hinila ng kanyang ina. Nay, aswang! Hindi! Halimaw, Nay! Halimaw! Huwag kang lalapit sa pintuan. Kumuha ka ng maaring pangharang. Hindi sila pwedeng makapasok dito. Nakarinig sila ng malakas na halakhak mula sa labas ng kanilang bahay. Kasunod noon ay alulong at pagaspas ng pakpak na pinapalibutan ang kanilang bahay. Ano pa ba ang gusto nyo? Hindi pa ba sapat ang mga buhay na kinuha ninyo? Umalis na kayo! Hindi kayo pwede sa nayon! Hindi namin inaakala na mabango at manamis-namis ang dugo ng mga tao rito. Nauuhaw pa ako. Kailangan ko pa ng dugo nyo. Papasukin nyo ako! Umalis ka na! Umalis na kayo! Hindi ako makakapayag na makapanakit pa kayo ng mga tao! Sa tingin mo ba ay mapipigilan mo kami? Nagpapatawa ka ba? Mamili ka. Bubuksan mo ang pinto o sisirain namin ito para sa'yo. Huwag ka ring magpatawa. Habang buhay ako, hindi kayo makakapasok sa pamamahay ko. Ano itong naamoy ko? Ang bango. Ang bango. Dugo ba yan ang anak mo? O dugo mo mismo? Ngunit hindi kita naamoy kanina. May kasama ka ba sa loob? Kung meron ay dapat palang pumasok na kami. O gusto mo bang magbilang pa kami para sa'yo? Sinenyasan ni Imelda ang kanyang anak na magtago. Hindi pa sana susunod si Alice, ngunit pinandilatan siya ng mata ng kanyang ina. Litong-lito siya sa mga nangyayari. Hindi pa tuluyang napoproseso ng kanyang utak ang lahat ng mga nagaganap. Isa! Mabilis na nagtago si Alice sa baul na naroon sa sala. Hindi yon gaanong napapansin, kaya naman ay magandang pagtaguan yon. Dalawa! Naghanda ang kanyang ina. Hawak nito ang buntot pagi sa isang kamay, samantalang sa kabila naman ay ang malaking bote na pinakaingat-ingatan ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Hindi alam ng dalaga kung anong laman ng boteng yon, ngunit sa ayos ng kanyang ina ay tiyak na makakatulong yon sa pagpuksa ng mga aswang. Tatlo! Kasabay ng pagbukas ng pintuan ay ang malakas na paghagupit ng buntot pagi na hawak ng kanyang ina. Lintik! Walang iya kang babae ka! Hindi ako basta-bastang babae lang. Magpakilala ka! Sino ka? Isa lamang akong hamak na ina.
na pinagkaitan ninyo ng anak. Gaganti ako para sa anak ko! Yan ba? Pwe, ang lakas naman ng loob mong saktan ako. Hindi mo ba ako kilala? Wala akong panahon para kilalanin pa ang isang halimaw na kagaya mo. Habang nasa loob ng baul ay nakarinig si Alice ng atungal ng hayop na nasasaktan. Kasunod nun ay ang tunog ng pagkabasag ng bote. Ilang minuto ang lumipas bago tuluyang tumahimik ang paligid. Dahan-dahang binuksan ni Alice ang baul na kanyang pinagtataguan. Doon niya nasilayan ang dugo ang katawan ng kanyang ina. Sa harapan nito ay ang nakatayong lalaki na nasa anyong aswang. Nanginginig si Alice sa takot at galit. Hindi nito alam kung anong emosyon ang uunahin. Tinitigan niya ang kabuuan ng aswang. Tinandaan niyang mabuti ang pilat sa bandang dibdib ng aswang na yon. Tulad ng balak ng kanyang ina ay gagantihan niya ang mga ito, ngunit sa pagkakataong magawa niya yon ay alam niyang magtatagumpay siya. Akala ko pa naman ay matutuwa ako sa laban natin. Naganda ka pa naman ng saktong panlaban sa akin. Hindi tulad ng peking albularyo ng nayo nyo. Paano ba yan? Hanggang sa susunod nating pagkikita. Malakas na napahalakhak ang aswang. Nilisan niya ang lugar na yon na may nanggagalaiting saksi sa pangyayari. Lumipas ang 5 taon ngunit sariwang-sariwa pa rin kay Alice ang lahat. Nilisan niya ang kanilang nayon sa pagbabaka sakaling mahanap niya ang pumatay sa kanyang mahal sa buhay. Hindi siya makakapayag na mabuhay ang aswang na yon ng masaya, habang siya naman ay nakakulong sa alaalang yon. Mukhang malalim ang iniisip natin ah. Ako ba yan? Pwede ba, Bong? Kahit ngayon lang, tantanan mo muna ako. Ang sungit mo talaga kahit kailan. Hindi mo na ba ako love? Yamot ang nararamdaman ko kada nakikita kita. Ang pinakamasayang araw ko naman 1 linggong pagkawala mo. Ano ba yan? Habang ako dun sa lungsod para nang mamamatay dahil hindi kita nakikita. Ikaw naman dito, tuwang-tuwa pa. Hindi patas yun. I-deliver mo na nga tong pandesal. Wala akong oras sa pag-iinarte mo, hindi ka na bata, no? Akala ko ba baby mo ako? Napairap na lamang sa hangin ng dalaga, saka padabog na iniabot ang pandesal na in-order sa panaderyang pinagtatrabahuhan niya. Pangsyam na lipat na niya sa lugar na yon. Sa loob ng 5 taon ay nagsanay ang dalaga at nagpalipat-lipat ng lugar upang hanapin ang aswang. Nararamdaman niya na sa lugar na yon ay mahahanap niya na yon. Kabaliktaran ng mga lugar na napuntahan na niya ay nahirapan siyang magkubli at makihalubilo dahil sa kakulitan ni Bong. Walang araw na hindi siya nito kinukulit. Ni ang pagtakas at pagmamasid-masid sa paligid ay hindi niya halos magawa dahil may matang nakatingin sa kanya. Ay, matapos ka dyan sa pagde-deliver mo, dali mo sa talyer yung sasakyan. Mukhang may problema na naman. Ano ba yan? Nagmadali pa naman akong umuwi para makasama kita ng matagal. Pero mukhang tinataboy mo pa ako ngayon. Trabahong pinunta ko rito, Bong. Wala akong panahon sa pagiging isip bata mo. Napakamot na lamang ng ulo ang binata. Nang makaalis siya ay dali-dali ring lumabas sa tindahan si Alice. Kinuha niya ang kanyang itim na jacket saka pinuntahan ng gubat na hindi kalayuan sa kanyang pinagtatrabahuhan. Masukal ang gubat na yon, ngunit hindi nakatakas sa kanyang malaking bahay sa likod ng malaking puno. Pinakiramdaman niya muna ang paligid bago tuluyang pumasok sa bahay na yon. Nang tuluyan na siyang makapasok ay agad niyang naramdaman na hindi siya nag-iisa. Biglang bumulaga sa kanyang harapan ang babaeng may hawak na kakaibang kutsilyo. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Hindi ikaw ang kailangan ko kaya umalis ka sa harapan ko. Ang lakas naman ng loob mo para pasukin ang tirahan ko. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tiningnan nito mula ulo hanggang paa ang kabuuan ng dalaga. Napaismid na lamang siya saka ipinagpatuloy ang pagsuyod ng tingin sa bahay. Hindi ka naman mukhang aswang. Mas mukha ka pang anak na suwail na nagre-rebelde sa mga magulang kaya tumira na lang sa gubat na to. Imbento ka rin ng imbento eh. Hindi ba pwedeng mas maganda lang sa lugar na to? Wala ka sigurong kaibigan kaya ka nandito. Hoy! Foul!
Hindi pwede ang sinabi mo. Nakakasakit ka na ah. Kala mo ba hindi masakit ang sinasabi mo sa akin? Na nag-uulam ako ng kalapate? Ikaw nga. Pinagsasabi mo, tabi nga dyan. Aba, namumuro ka naman yata dyan, madam. Bahay ko ho ang pilit mong pinapasok. Lumabas ka na bago pa kita makulam. Anong sabi mo? Wala. Pasok ka lang. Feel at home ka lang dyan. Anong gusto mong merienda? Nagluto ako ng banana Q. Hindi pinansin ni Alice ang dalagang kasalukuyang naiilang sa kanyang pagdating. Natataranta itong pumunta sa kusina upang kumuha ng makakain. Ang mga kalabog ng mga kagamitan sa kusina ang nagbigay ng ingay sa tahimik na bahay na yon. Walang naramdamang kakaiba si Alice sa lugar na yon, kaya naman ay hindi na siya nag-abala pang magtagal sa lugar na yon. Wala rin sa amoy o aura ng babae ang pagiging aswang. Inilabas ni Alice ang kanyang listahan. Saka binurang pangalan ng lugar na yon na nakatala sa papel. Wala roon ang kuta ng aswang na hinahanap niya, kaya naman ay nararamdaman na niya na aalis ulit siya sa bayang yon. Nagdesisyon ang babae na umuwi na lamang sa bahay na tinutuluyan niya upang makapagpahinga. Masyado siyang pinagod ng araw na yon. Ang aga mo yatang nakauwi. Tapos na bang paglalaro mo ng trabaho-trabahuhan? Mano po, Nay? Narinig niya ang mahinang pag-ismid ng kanyang ina habang inilalapag nito ang kanyang mga gamit sa mesa. Alam nitong maging ang kanyang ina ay hindi na rin makapaghintay na makamit ang hustisya ng kanyang kapatid. Sa ilang taon nilang paghahanap ay mas nanaig kay Alice ang kagustuhang mapatay ang aswang na sumira sa kanilang pamilya. Ano nang balita sa paghahanap mo sa demonyong yon? Wala sa bahay sa may gubat ang hinahanap ko, Nay. Tanging baliw na babae lang yung nakatira dun. Akala ko ba nararamdaman mong sa lugar na to mahahanap mo na ang aswang na yon? Ilang bayan pa ba, Alice? Nay, kumalma po kayo. Hindi pa naman po nauubos ang lugar sa listahan ko eh. Mahahanap din po natin siya rito. Kung wala ho sa lugar na to, sa susunod na bayan naman po. Maghahanap tayo, Nay. Hahanapin ko siya kahit saan mang dulo ng mundo. Huwag mo iparinig sa akin ang mga bulok mong pangako, Alice. Gawin mong lahat. Baka naman nagugustuhan mo na sa lugar na ito. Ilang buwan na tayong nananatili rito. Itong lugar lang ang pinakamatagal nating natirhan. Ayoko rito, Alice. Nay, wag ho kayong magpaka-stress. Sadyang malaki kasi ang lugar na to, kaya naman medyo nahihirapan akong maglibot. Isa pa, problema ko si Bong. Laging nakabuntot sa akin ng lalaking yun. Putya! Kung pwede lang sanang patayin ng lalaking yan, parang siya na lang ang naging problema mo simula na magtrabaho ka sa bakery na yun, ah. Wag ho kayong mag-alala, Nay. Nag-iingat naman ho ako. Hayaan nyo na ho si Bong. Hindi naman ho siya nananakit eh. Pero pinababagal niyang paghahanap mo. Madali na lang hong suyurin ng buong bayan na to. Natapos ko naman po ang kasulok-sulukan ng gubat eh. Hindi na sumagot ang kanyang ina sa kanya. Tahimik lamang nitong hinigop ang kanyang gatas na tinimpla ni Alice para sa kanya. Nang maubos yon ng kanyang ina ay agad itong napahikab, kaya naman ay tinulak nito ang kanyang wheelchair patungo sa kwarto nito. Sa kabutihang palad ay nakaligtas ang kanyang ina sa pinsala na ginawa ng aswang. Ang problema lamang ay habang buhay na itong lumpo. Ang wheelchair lamang ang tumutulong sa kanya para makagalaw siya sa loob ng bahay. Minsan ay nayayamot ito sa simpleng bagay na hindi niya magawa dahil na rin sa kanyang kalagayan. Nakakapagbitiw ito ng masasakit na salita kay Alice na iniintindi na lamang ng dalaga. Huwag kayong mag-alala, Nay. Nararamdaman kong malapit nang magkasalubong ang landas natin at ng aswang na yon. Hinalikan niya ang noo ng kanyang ina na nakakunod pa rin kahit tulog na ito. Kahit na sa kanyang pagtulog ay dala-dala pa rin ito ang problema. Naawa na siya rito ngunit wala siyang magawa maliban sa paulit-ulit na sabihing malapit na siya o kaya ay wag na siyang mag-alala. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga saka lumabas sa kwarto ng ina. 2 palapag ang bahay na inuupahan nila ng kanyang ina, ngunit ang kanyang silid ay nasa 2 palapag na siya namang pabor sa kanya dahil para sa kanya ay mas malapit siya sa kalangitan. Habang nagmumuni-muni siya sa bintana ng kanyang kwarto, ay narinig niya ang mahinang sitsit.
Kasunod noon ay ang pagtawag sa kanyang pangalan. Alice! Alice! Napahawak na lamang si Alice sa kanyang dibdib nang biglang lumabas sa kadiliman ng eskinita si Bong. May malapad itong ngiti sa kanyang labi. Inirapan na lamang siya ng babae nang makabawi ito mula sa pagkagulat. Putsa naman, Bong, papatayin mo pa yata ako eh. Napaka-nervyosa mo naman. Baba ka! Bakit ba? Ano bang kailangan mo? Halika na! Baba na, bilis! Shh, bunganga mo. Alam mo namang ayaw sa'yo ni nanay. Hindi pa ganong malalim ang tulog niya kaya hinaan mong boses mo. Ibig sabihin ba niyan bababa ka na? May magagawa pa ba ako? Paano kung nag-ingay ka dyan di damay pa ako sa galit ni nanay. Dahan-dahang bumaba si Alice sa hagdanan ng kanilang bahay. Medyo may katandaan na yon kaya naman ay bahagyang lumalangit-ngit kada pagtapak ni Alice sa bawat baitang nito. Nang tuluyang makababa ay sinilip niya muna ang kanyang ina na mahimbing na natutulog sa kanyang kwarto. Sinigurado niya munang malalim na ang tulog nito kaya naman ay lumabas siya upang kausapin ang makulit na lalaki. Akala ko hindi ka nalalabas Ay oo, para batuhin mong bintana ng kwarto ko kagaya ng ginawa mo nung nakaraan. Kilalang-kilala mo na talaga ako. Sagutin mo na kaya ako. Bong, marami pa akong dapat na gawin Marami pa akong kailangan tapusin. Hindi ka bilang dun yung makipagrelasyon. Sa tagal mo nang sinasabi sa akin yan, alam ko na umaasa ka pa rin sa akin. Hindi ako ang babaeng para sa'yo. Maraming iba dyan na kaya kang mahalin ng buo. Ito naman, napakaseryoso. Parang nagbibiro lang O ito, bumili ako ng balot. Alam kong magugustuhan mo to Idinaan na lamang ng lalaki sa tawa ang sakit na dulot ng sinabi ng dalaga. Naghanap ito ng mapupwestohan saka inilabas ang balut. Iniabot nito sa dalaga ang isa na agad namang tinanggap nito. Hindi na lamang nagsalita ang babae para na rin hindi mapahiya ang lalaki. Tahimik nilang binalatan ng balut. Ang lalaki na mismong bumasag sa katahimikan na pumagitna sa kanilang dalawa. Oo nga pala, bakit bigla kang nawala kanina? Marami pa namang tao na bumili. Mabuti na lang at wala si boss. Nako, kapag naabutan niyang walang bantay ang bakery, siguradong papagalitan ka nun. Pero wala naman siya, diba? Swerte mo lang. Mabuti na lang talaga at gwapo ko kaya naman mabilis na ubos yung display natin mga tinapay, ha? Hambog mo talaga. Alam kong hindi makakabisita si amo. Isa pa, malapit lang naman pinagatiran mo ng tinapay. Ayaw nga pala, dahil kilala kita. Alam ko rin na nag-utos ka lang ng pwedeng magdala ng sasakyan sa talyer. Ibang klase ka talaga, Alice. Lagi kang lusot sa kahit na anong bagay Ang swerte mo talaga. Hindi rin. Napatanaw na lamang sa malayo si Alice habang ninunguya ang balut na kanyang nabalatan. Nakatatak na sa kanyang isipan na hindi siya swerte. Kalkulado lang ang kanyang mga galaw dahil sa kanyang pag-iingat pero hindi siya swerte. Nakakalusot siya sa mga sitwasyon gaya ng nangyari sa bakery ng araw na yon dahil sa impormasyong narinig niya mula sa isa nilang katrabaho. Hindi niya namalaya na malalim siyang napabuntong hininga. Ang lalim niya na. Iniisip mo ba na baka pagalitan ka? Sus, huwag kang mag-alala. Hindi ka naman tatanggalin ni boss sa trabaho Hindi na lamang nito itinama ang lalaki. Hinayaan na lamang niyang isipin nito na yon ang bumabagabag sa kanya dahil kung sasabihin niya ang totoong dahilan, ay paniguradong kukulitin lamang siya nito. Sa ilang taon mo nang nagtatrabaho sa lugar na yon, ilang beses mo na ba siyang nakitang bumisita? Bale, 5 taon na ako nagtatrabaho dun Kaya 4 na beses sa isang buwan ko siyang nakikita. Medyo dumalang-alang ngayong taon kasi may problema siya sa isang anak niya. Masyadong suwail Ngayon ko lang narinig ang bagay na yan. Hindi ko alam na may anak siya. 2 lalaki ang anak niya. Yung isa mabait. Yung isa naman di ko ganong nakikita Ang sabi ng ilang kamag-anak yun daw ang suwail. Napatangu-tangu na lamang si Alice. Wala siyang pakialam sa buhay-buhay ng ibang tao, ngunit
Hindi na rin masama na magkaroon ng iilang impormasyon tungkol sa mga taong nakakasalamuha niya araw-araw. Ayaw nga pala. Balita ko sa susunod na linggo uuwi ang dalawa niyang anak. Sila raw muna ang hahawak ng iilang negosyo ni boss. Bakit? Ano nangyari kay amo? Baka gusto lang magpahinga. Nasa hustong gulang na rin naman ang dalawa eh. Mas matanda nga sa atin ng ilang taon ng mga yon kaya alam kong kaya nilang sundan ng yapak ng ama nila. Saan ba sila nakatira? Bakit wala sila rito sa probinsya? Ang balita ko, nakatira sa lungsod ang mga yon dahil may kanya-kanyang negosyo. Ewan ko lang ha, hindi rin ako sigurado eh. Tumayo si Alice sa kanyang kinauupuan saka pinagpagang dumi na nakadikit sa kanyang damit. Papasok na ako. Salamat sa kwento. Hindi na niya hinintay pang makasagot ang lalaki dahil pumasok na ito saka isinaradong mabuti ang pintuan. Hindi na ito nag-abala pang magbukas ng ilaw. Dahan-dahan siyang naglakad sa maliit na sala patungo sa hagdanan ngunit hindi pa man siya nakakatapak sa unang baitang ay may naramdaman siyang mga matang nakatitig sa kanya. Nang lingunin niya yon ay halos mapatalon siya sa kanyang nakita. Ang kanyang inayon na blanko ang tingin. Nakatayo ito sa pintuan ng kanyang kwarto habang nakaharap sa direksyon niya. Nay? Nay! Kailan pa kayo nakatayo ulit? Ginagawa mo ba akong tanga, Alice? Bakit mo kausap ang lalaking yon? Napadaan lang ho si Bong, Nay. Maayos na ba ang mga paa niyo? Bumalik na ulit ho kayo sa pagtulog. Gusto niyo bang alalayan ko kayo? Hindi pinansin ng kanyang ina ang kanyang mga sinabi. Mariin itong napahawak sa pintuan upang maging suporta sa kanyang pagtayo. Huwag mong hintayin pati siya ay mabura sa mundong ito upang maalala mong may kailangan ka pang gawin. Wala akong ginagawang masama si Bong, Nay. Napadaan lang yung tao rito. Huwag ho kayong maging malupit sa kanya. Pwede ho ba? Kilala mo ako, Alice. Kahit lumpo ako, kaya kong burahin ang mga hadlang sa pinaplano natin. Magpahinga na ho kayo, Nay. Hindi pa nganib si Bong para pagtuunan nyo ng lakas at pag-aalala. Ginagawa ko ang trabaho ko. Mabuti ng malinaw. Tinalikuran siya nito sa kadahan-dahang pumasok sa kanyang kwarto. Lalapitan sana siya ni Alice ngunit sumenyas na agad itong huwag siyang lalapitan. Kaya naman ay nanatili si Alice sa kanyang kinatatayuan. Hindi pantay na mga yabag ang narinig ni Alice sa loob ng kwarto ng kanyang ina. Kasunod ng mga yabag na yon ay ang mahinang pag-ungol nito na senyales na nakahiga na siya sa kanyang kama. Labis na ipinagtataka ni Alice ang pagtayo at paglakad ng kanyang ina. Ang sabi kasi ng doktor ay hindi na ito makakalakad pang muli dahil sa lala ng natamo niya mula sa pakikipaglaban sa aswang. Kung ano man ang ginawa ng kanyang ina ay hindi niya rin alam. Isa lang ang sigurado siya. Idadamay nito ang lahat ng taong hahadlang sa mga plano nila. Lumipas ang mga araw. Ang tahimik na buhay ni Alice ay mas lalong umingay dahil sa bagong dating na anak ng kanilang amo. Alice, yung kinikwento ko sa'yo, naalala mo ba? Anak ni Bossing. Magandang araw. Peter nga pala. Ikaw si Alice, hindi ba? Magandang araw din po. Opo, Alice po pangalan ko. Nakipagkamay ang lalaki sa kanya na may malaking ngiti sa labi. Magaan ang enerhiyang binibigay nito sa babae kaya naman ay maagap na kinuha ni Alice ang kamay nito upang makipagkamay. Mukhang pamilyar ka. Nagkita na ba tayo dati? Ngayon lang ho tayo nagkita, sir. Ganun ba? Sobrang pamilyar mo kasi sa akin kaya akala ko nagkita na tayo. Baka kamukha ko lang po. Marami po kasi nagsasabi sa akin na marami akong kamukha eh. Ako, baka nga. Medyo tumatanda na kasi ako eh, alam nyo na. Naku sir, anong tumatanda ka dyan? Mas bata ka pa nga tingnan kaysa sa akin eh. Ano bang sikreto nyo? Napakabulero pala nitong si Bong ano? Tipid na lamang nang umiti si Alice sa lalaki nang balingan siya nito. Imbis na makipag-usap sa dalawa, ay inabala na lamang niya ang sarili sa paglilinis ng estante na lalagyan ng mga tinapay. Lihim na lamang itong nakinig sa usapan ng dalawa. Ikaw talaga sir, nagsasabi lang ako ng totoo no? Nga pala, nasa si Sir John?
Hindi ba siya pupunta dito? Nako, alam mo naman ang isang yon. Ayaw na ayaw nun sa tao. Ay, hindi ba siya sumama pa uwi rito? Nasa bahay siya. Hindi naman pwedeng ako lang mag-isa sa mga iniwanang negosyo ni Daddy. Wala rin namang choice ang isang yon kundi sumama sa akin. Sa bagay, sir. Kaya nga pinauwi kayo rito ni boss eh. Wala naman ako masyadong interes sa negosyo pero susubukan kong mahalin ito gaya ng pagmamahal ni Daddy ng ilang taon. Sus, ikaw pa ba, boss? Yakang-yaka mo yan. Huwag mo na akong tawagin boss o sir. Ikaw rin, Alice. Peter na lang ang itawag niyo sa akin. Ayoko namang maramdaman niyo na may pader na namamagitan sa atin. Katulong ko kayo sa negosyo at hindi alila o kung anuman para tawagin niyo pa akong ganyan. Napatango na lamang si Bong habang kinakamot ang kanyang batok. Alam ng dalaga na naiilang pa ang lalaki sa biglaang desisyon ng anak ng kanilang amo, ngunit sa paraan ng pagkakasabi ng binatang amo ay pinal na yon. Nakahinga ng maluwag si Alice dahil nabawasan ang alalahanin niya sa pagsasagawa ng kanyang misyon sa bayang yon. Hindi strikto ang kanyang bagong amo. Alam niyang madali lang niya itong mapapaikot. Matapos ang kwentuhan nila ay umalis na ang lalaki dahil may aasikasuhin pa raw ito sa iilang negosyo ng kanyang ama. Agad siyang nilapitan ni Bong upang makipag-usap. Alam mo yung si Peter, siyang pinakamabait sa magkakapatid. Si Jan naman yung medyo ilag sa tao. Yun siguro ang suwail na anak ni Bossing. Halata sa kanya eh. Ay, ikaw talaga? Naturingan kang lalaki pero napakachismoso mo. Abay, totoo naman ah. Pansin mo ba na sa Biblia kinuha ang pangalan nila? Si John o Juan the Baptist. Tapos si Peter o Pedro naman, yung tapat na alagad ni Jesus. Hindi halata sa yung nagbabasa ka ng Biblia. Simula bata ako, sumasama na ako sa mga padasal ni Lola. Ikaw ba? Nagbabasa ka ba ng Biblia? O katoliko ka ba? Hindi ako naniniwala sa relihiyon pero nakapagbasa na ako ng Biblia. Baka nakakalimutan mong itinanggi ni Pedro si Jesus ng 3 beses. Ibig bang sabihin, masamang tao si Peter? Wala akong sinabing ganyan. Kung sa Biblia mo lamang ikukumpara ang mga ugali nila, hindi katanggap-tanggap ang ugali ni Pedro. Si John naman hindi ako naniniwalang ganun kasama. Maaring siya si Juan na espesyal na disipulo ni Jesus. Ibang klase ka, Alice. Hindi ka naniniwala sa reliyon pero ang dami mong alam. Alam mo ba, wala akong masyadong alam sa Biblia, pero naniniwala akong may Diyos. Alam kong nandyan lang siya para dinggin ang mga panalangin ko. Hindi naniniwala si Alice sa Diyos. Ilang beses na siyang nagdasal ngunit hindi pinakikinggan ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Lumaki siyang kasama ang mga aswang kaya ang tanging pinaniniwalaan lamang nila ay ang kapangyarihan ng albularyo. Buhat nang umalis si Alice sa lugar nila ay doon lamang niya nakilala ang Diyos na pinaniniwalaan ng karamihan. Sa pagkakataong yon ay hindi na Diyos ang kailangan niya. Mas kailangan niya ang kumilos dahil wala siyang aasahang iba kung hindi ang sarili lamang niya. Mauna na muna ako, Bong. May kailangan akong puntahan eh. Teka, 1 oras pa bago ang closing natin eh. Hintayin mo muna ako. Diyan ka na, ikaw na bahala dyan. Hindi na nito hinintay pang makasagot ang lalaki dahil dali-dali itong lumabas ng tindahan upang puntahan ang lugar na pinaghihinalaan niyang kuta ng aswang. Nang makarating siya sa lugar na yon, ay tanging abandonadong gusali lamang ang bumungad sa kanya. Walang bakas ng tao o aswang na namalagi doon. Napabuntong hininga na lamang siya saka lumabas ng gusali. Naglakad siya pa uwi, kung kaya't nadaanan ng bahay ng baliw na babae. Napagdesisyonan niyang pumasok na lamang doon upang bisitahin ang lugar. Hindi pa tuluyang nakakapasok ay bigla siyang hinarang ng babae. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Noon lamang niya natingnan ng maayos ang dalaga. Kamukha siya ng kanyang namayapang kapatid ngunit kapansin-pansin na ang malaking nunal nito sa gilid ng kanyang labi. Kung wala ang nunal na yon ay mapagkakamalan niyang siya si Bea. Hindi niya pinansin ang nagbabantang tingin nito bagkus ay lumapit pa siya sa mesa na maraming nakakalat na gamit.
Dumako ang kanyang tingin sa maliit na bilog na kamukha ng isang mamahaling diamante. Ano mga bagay na to? Tsaka ano to? Ano to? Huwag mo yung hahawakan, seryoso ko. Masyado makapangyarihan ang bagay na yan. Bakit? Ano ba to? Naniniwala ka ba sa elemento? Hindi ko alam. Ano ba yan? Pero alam mo, totoo ang mga elemento eh. Nandito lang sila sa paligid natin. Nakikita ko rin sila paminsan-minsan. Yung bagay na yan, mahalaga yan sa kanila. Diyan sila kumukuha ng lakas. Pero syempre, dahil ako nang may hawak, napapasunod kong ilang mga elemento. Ilang tao nang naloko mo sa kwentong yan? Hoy, hindi ako sinungaling ha. Nagsasabi ako ng totoo. Kung hindi ka naniniwala sa mga elemento, naniniwala ka ba sa mga aswang? Doon lamang sumeryoso si Alice sa huling salitang binitiwan ng babae. Ngunit hindi nito pinahalata sa kaharap niya na interesado siya sa kwento nito. Anong alam mo sa mga aswang? Interesado siya. Ang mga aswang may iba't ibang uri at anyo. Merong malakas, meron ding mahihina. Siyempre, kung may masasama, meron ding mabubuti. Hindi ako naniniwalang may mabubuting mga aswang. Bakit? Nakasalumuha mo na ba silang lahat? Magkaiba tayo ng paniniwala pero alam kong lahat sila masasama. Alam mo ba na ilan sa kanila nayanggaw lang kaya sila naging aswang? Ang mga malalakas na aswang lang may kakayahang makagawa ng bagay na yon. Huwag kang basta-bastang magalit sa lahat ng aswang dahil hindi mo sila kilala. Sinira nilang buhay ko. Pinatay nilang kapatid ko. Naiintindihan ko ang galit mo. Napailing na lamang si Alice. Hindi siya naiintindihan ng babae. Sa paniniwala pa lamang nito na may mababait na aswang ay sumama na ang timpla ng mukha ni Alice. Bakit pa ba ako nakikipag-usap sa baliw na babaeng to? Baka alis na nga. Tatalikuran na sana niya ang babae nang hulihin nito ang kanyang kamay. Matagal niya itong hinawakan. Nakaramdam na lamang si Alice ng kakaiba sa kanyang katawan. Nakahinga siya ng maayos matapos makaramdam ng mainit na dumampi sa kanyang balat. May ginawa akong munting dasal para mapakalma ka. Huwag ka mag-alala. Malapit mo nang makitang hinahanap mo. Anong ginawa mo sa akin? Secret. Tinatanggap ko agad ang pasasalamat mo kaya walang anuman. Agad na sinakal ni Alice ang dalaga na siya namang ikinabigla nito. Kanya itong isinandal sa pader. Pagkatapos ay mas lalo pang hinigpitan ng pagkakasakal sa babae. Ano ang ginawa mo sa akin? Bitiwan mo ako! Hindi kita bibitiwan kung hindi mo sa akin sasabihin ng lahat. Sino ka? At anong ginawa mo sa akin? Nagpumiglas ang babae sa pagkakahawak nito kung saan ito'y nagtagumpay na makawala. Lumayo ito kay Alice sa kahinabulang hininga habang napaubo. Ano ba? Paano ako makakapagsalita? Ay, nanakal ka na. Common sense. Kakainis. Tingnan mo, nagmarka tuloy. Sagutin mong tanong ko kung ayaw mo masaktan ulit. Ipabarangay kita dyan eh. Anong sabi mo? Ay, halos sabi ni. Ikaw tong pumasok ng bigla-bigla dito sa bahay ko, nanakit. Pagkatapos pinagbantaan mo pang buhay ko. Sa tingin mo ba hindi kita dadalhin sa presinto sa ginawa mo sa akin? Ikaw na nga itong tinulungan eh. Hindi mo ako matatakot dyan sa mga banta mo. Ang tanong kong sagutin mo. Ay, oo na. Ang kulit eh. Isa akong manggagamot. Kuta ko tong bahay na to. Correction pala ha. Bahay ko. Bahay ko. Pagmamayari ko na to. 2 taon pa lang ako rito pero maayos ang buhay ko. Ngayon pala hindi na. Dumating ka kasi. Hindi pinansin ni Alice ang ibang sinabi nito. Nakatuon lamang ang kanyang pansin sa naunang sinabi ng babaeng kaharap niya. Manggagamot? Ibig sabihin isa kang ermitanya? O hindi kaya isang albularyo? Sa gubat lang ako nakatira pero hindi ako ermitanya ha. Albularyo pwede pa. Hindi ako basta-basta ang albularyo kasi sa dugo ko nananalaytay ang kapangyarihan ng mga ninuno ko. Sa sinabi ng dalaga ay doon pa lamang kumalma si Alice. Desidido siyang gamitin ang kapangyarihan ng babae sa oras na mapatunayan niyang albularyo ito. Pwede mo bang ituro sa akin ang hinahanap ko? Ay,
Hindi na abot ng powers ko yan. Huwag ka mag-alala dahil alam kong malapit mo na siyang makita. O baka nasa paligid lang siya. Paano ka nakakasiguro? Wala, may trust issues. Huwag kang mag-alala dahil hindi nagkakamali ang gunita ko. Alam ko, malapit na siya. Babalik ako rito. Salamat sa impormasyon. Nax, marunong ka pala magpasalamat ha. Tandaan mo ang pangalan ko, Tanya. Ikaw, ano pangalan mo? Alice. Kalmadong nilisan ni Alice ang lugar na yon. Kasabay ng maliit na pagkaway na sinundan lamang ng tingin ni Tanya. Kung nasa paligid lang ang hinahanap niya ayon sa sinabi ni Tanya, ay hindi nga siya nagkakamali sa pagpili ng lugar na yon. Doon niya mahahanap ang aswang na ilang taon na niyang gustong makita. Sa loob ng ilang taon ng paghahanap ay hindi mapigilan ni Alice na hindi masabik na sabihin sa kanyang ina ang balitang yon. Ang ngiti sa kanyang muka ay agad ding naglaho dahil sa seryosong tingin ng kanyang ina na nakaabang sa pintuan ng bahay. Kasalukuyan itong nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang pagtayo nito at paglakad ay hindi na nasundan pa. Lumapit siya sa kanyang ina upang magmano. Mano po, Nay. Bakit nandito po kayo sa labas? Baka mahamugan po kayo at sumakit na naman yung paa nyo. Saan ka nang galing? Hindi mo ba narinig ang balita na may aswang na umatake sa kabilang kanto? Ho, aswang? Naghahanap ka ba talaga o nagliliwaliw sa lugar na ito? Bali-balitang wakwak ang katawan ng baka ni Pedring. Simot na simot din ang dugo ng baka kaya naman nang marinig ko yon. Naalala kong mga aswang sa nayo natin. Alice, nandito na sila. Huwag kang magpabaya, maghanda ka. Teka lang, Nay. Pupuntahan ko lang po ang lugar na yon. Wala sa sariling tinakbo ni Alice ang kalsada patungong lugar na pinangyarihan ng pagpatay. Pumasok sa isipan ni Alice ang sinabi sa kanya ni Tanya. Ibig sabihin lamang nun ay malapit na siya. Nang dumating siya sa lugar na yon ay kumpol ng tao ang sumalubong sa kanya. Maraming mga haka-haka ang kanyang narinig. Karamihan pa doon ay kung hindi aswang ang may gawa ay isang taong lulong sa ipinagbabawal na gamot. Halos masuka si Alice sa kanyang nakita. Sa loob ng 5 taon ay noon lamang niya ulit nakita ang kalunos-lunos na sinapit ng hayop. Sa tingin mo ba ay tao ang may gawa niyan? Nabigla si Alice sa boses ng lalaki na nasa kanyang likuran. Sobrang lapit ng mukha nito kaya agad niyang inilayo ang kanyang mukha. Peter, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Napadaan lang. Ang dami kasing tao kaya nakiusyoso na rin. Napahalakhak na lamang ito ng malakas kaya naman nagtinginan ng mga tao sa kanila. Napatungo na lamang si Alice dahil sa atensyon na ipinukol sa kanila ng mga tao. Masama ang tingin ng mga ito. Nang mapansin ng lalaki ang masamang tingin ng mga tao ay napaubo na lamang ito saka iniba ang usapan. Ganito ba ang nangyayari sa lugar na ito? Ito ang unang beses eh. Mukhang masusundan pa. Hindi na nito narinig ang sinabi ng lalaki dahil biglang lumapit sa kanila si Bong na ngumunguya pa ng pandesal. Uy, Peter! Alice! Sabi na nga ba kayo yan eh. Kawawa yung baka, no? Walang puso talaga yung gumawa niyan sa kanya. Ibang klase ka rin eh. Nakuha mo pang kumain sa harap ng nagkalasog-lasog na katawan ng baka? Ganun talaga, bossing. Matibay itong sikmura ako eh. Sa tingin niyo ba, tao ang may gawa niyan? Ako sa tingin ko hindi. Ikaw, Alice, ano sa tingin mo? Aswang ang may gawa niyan. Nagbibigay siya ng babala sa mga tao rito na magsisimula ang sunod-sunod niyang pagpatay. Naku, Peter, huwag ka magpapaniwala dyan kay Alice. Minsan talaga ganyan yan eh. Walang aswang. Manalig lang tayo sa may kapal. Napansin ni Alice ang pagngiti ng binata habang nakakamot sa kanyang ulo. Napakunot ito ng noo sa kanyang reaksyon ngunit agad din naman niyang ipinagsawalang bahala yon. Wala siyang oras na isipin pa si Peter maging ang sinabi ni Bong. Kailangan niyang mahanap agad ang aswang na tinutugis niya. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Anong oras na eh? Gusto niyo bang sumabay sa akin? Hindi na nakatanggi pa si Alice dahil agad siyang inakbayan ni Bong saka tumango sa lalaking kaharap nila.
Sasabay na kami, bossing. Baka mapano pa tong si Alice sa daan eh. Walang ingay sa loob ng sasakyan maliban sa panakanakang pagsipol ni Bong. Naiirita si Alice sa tunog dahil parang sirang plaka ito na paulit-ulit ang musika. Walang simula o katapusan. Kung hindi lang siya nahihiya kay Peter ay baka nasapok na niya ang binata. Paborito mo rin ba ang kantang yan, Bong? Agad na napalingon si Bong sa amo nila na kasalukuyang nagmamaneho ng sasakyan. Sa passenger seat nakaupo si Bong, samantalang si Alice naman ay nasa likuran na nakahalukip-kip. Hala, boss! Paborito mo rin ang larawang kupas? Actually, si Jan ang may gusto niyan. Paborito kasi yan ni Mami na naging paborito na rin ng kapatid ko. Ako naman nakikinig lang. Diyan lang kasi kumakalma ang kapatid ko kapag inaatake. Naghintay si Alice ng kasunod na sasabihin ng lalaki ngunit parang walang balak na itong magsalita pa. Tanging katanungan lamang ang bumabagabag sa isipan ng babae. Inunahan na siya ni Bong sa pagtatanong kaya lihim siyang nagpasalamat sa pagiging tsismoso ng lalaki. May sakit po ba ang kapatid mo, boss? Naku, wala. Ano yung ibig mong sabihin sa inaatake? Alam mo na, hindi gaanong nakokontrol ang sarili niya lalo na kung galit. Hindi mo ma-imagine kung gaano siya kalalang magalit. Nadadamay ang lahat. Natahimik ang dalawa sa narinig. Ibig sabihin ay totoo ang sinabi ni Bong tungkol sa magkapatid. Ang malakas na halakhak ng lalaki ang bumasag sa katahimikan na bumabalot sa loob ng sasakyan. Nako, huwag kayong matakot sa kapatid ko. Mabait yun. Minsan lang talaga nagagalit yun. Bukas na bukas, ipakikilala ko kayo sa kanya. Matapos ang usapang yon ay hinatid na ng mga ito si Alice sa kanilang bahay. Tahimik niyang binuksan ang pintuan kung saan naabutan niya ang kanyang ina na nagtatahi ng damit. Mano po, Nay? Bakit naman po kayo nagtatahi ng ganitong oras? Baka masira pong mata niyo. Bukas niyo na lang po gawin yan. Naalala mo ba ang damit na ito? Ito ang suot ko nung una kaming magharap ng aswang na yon. Ito rin ang isusuot ko sa oras na magkita kaming muli. Hindi pa naman ho tayo nakakasiguradong siya nga may gawa sa pagpatay sa baka ni Mang Pedring, Nay. Ang paraan ho kasi ng pagpatay niya, kakaiba sa ginagawa ng mga aswang sanayo natin eh. Wala ako sa lugar na pinuntahan mo kanina, Alice, pero alam kong gawa niya yon. Baka nakakalimutan mo na. Ang aswang na umatake sa lugar natin ay hindi taga na yon. Ngayon pa lamang ay maghanda ka na. Babala niya sa atin ang bakang yon. Nagbalik na siya. Hindi alam ni Alice kung sino ang kanyang ituturo na aswang. Wala siyang mapagbintangan. Wala pa siyang hawak na ebidensya tungkol sa aswang na hinahanap niya. Kinabukasan ay napagdesisyonan ni Alice na pumunta sa bahay ni Tanya. Gusto niya ng kasagutan. Tiyak na may alam ang babae tungkol sa bagay na ito. Tanya? Tanya, nasan ka? Bumukas ang pintuan saka iniluwa si Tanya na tulala at pawis na pawis. Nanginginig ang kanyang mga kamay kasabay ng pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Hingal na ito na parabang hinahabol siya ng nakakatakot na halimaw. Saan ka nang galing? Kanina pa ako rito ah. Alice, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Nandito ng mga aswang. Nandito na sila. Yan nga pinunta ko rito. Kahapon lang. Umatake sila malapit sa amin. Wakwak ang katawan ng baka ni Mang Pedring. Pero hindi na baka ngayon, Alice. Tao na mismo. Patay na si Mang Pedring. Kung ano yung nangyari sa alaga niya, ganun din ang nangyari sa kanya. Mag-iingat ka, Alice. Hindi basta-basta ang aswang na hinahanap mo. Napatingin siya sa nakatulalang dalaga na halos hindi pa rin makapaniwala sa nalaman. Hindi nito sinabi sa kanya na aswang ang hinahanap niya. Wala siyang sinabi tungkol sa aswang. Teka, paano mo? Nakita ko sa balintataw ko na hinahanap mo ang aswang na pumatay sa kapatid mo. Nakita mo na siya, Alice. Alalahanin mong mabuti. Nakita mo na siya. Alam mo ba kung ano mukha niya? Pwede mo bang sabihin sa akin? Hindi pasensya ka na. Hindi ako gaanong makapangyarihan gaya ng mga ninuno ko. Walang nagturo sa akin ng panghuhula. Tanging panggagamot lang ang magaling ako. Basta ang mapapayo ko lang sa'yo, mag-iingat ka palagi.
Nasa paligid mo lang siya. Kilala ka niya, Alice. Wala naman akong gaano nakakahalubilo maliban kay Bong, yung katrabaho ko. Pero wala naman sa wangis at amoy niyang pagiging aswang. Kahit sino pa yan, mag-iingat ka pa rin, Alice. Malala ka sa mga aswang. Kaya nilang magkubli. Tumatak sa isipan ni Alice ang usapan nila ni Tanya. Naging mas maingat ito sa mga taong nakakausap niya. Hindi rin muna nito sinabi sa kanyang ina ang kanyang nalaman. Ayaw niyang mag-alala pa ito sa kanya. Kilala niya ang kanyang ina. Gagawa ito ng padalos-dalos na hakbang. Lumipas ang mga araw at walang mintis na umatake ang aswang. Walang bakas itong iniwan maliban sa mga biktima niya. Wala itong pinipini. Mapatao man o hayop ay pareho ang paraan niya ng pagpatay. Maraming nabahala sa sunod-sunod na patayan. Isa na doon si Peter na hindi mapakali. Simula nang dumating ako ay parang sunod-sunod na ang patayan sa lugar na ito ah. Ako ba ang malas? Bali-balita noon na may umaatake ring aswang sa lugar na to. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa aswang ha. Pero tiyak ako na aswang ang may gawa ng mga patayan. Bumabalik sila sa lugar na ito para magasik ng lagim. Bakit ba kasi ang lalakas na mga aswang na yan? Paano ba sila matatalo? Mahirap silang talunin. Hindi sila basta-basta nasasaktan ng kung anong pangontra. Ano ba yan? Nakakatakot na tuloy manirahan sa lugar na to. Kung buhay lang sana ang kilala kong albularyo, baka nakahingi na tayo ng tulong sa kanya. Sinong albularyo? Baka may kamag-anak siya na marunong manggamot at may alam siya ng mga pangontra sa mga aswang. Yan nga ang problema eh. Halos 1 dekada nang nakalipas nang mamatay ang buong angkan nila dahil sa sunog. Ang sabi ng ilan, kinain sila ng aswang bago sinunog. Ang dami mo talagang alam sa lugar na ito, Bong ano. Kahit siguro sinong tao ang itanong sa'yo, kilalang kilala mo. Hindi naman gaano, boss. Sadyang sikat lang kasi talaga ang kwentong yan nung binatilyo pa ako. Alam mo ba ang tanyag na katagang, curiosity kills a cat? Kaya ikaw, Bong, mag-iingat ka. Baka mapahama ka dyan sa mga nalalaman mo. Naku, huwag kayo mag-alala, bossing. Malakas ang guardian angel ko. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Napailing na lamang si Peter habang sinenyasan si Alice na pagsabihan si Bong. Imbis na sundin ang lalaki, ay tiningnan lamang nito si Bong na kumukupit ng pandesal sa estante. Pinagmasdan mabuti ni Alice ang lalaking abala sa pagkain ng pandesal. Wala sa ugali nito ang pagiging aswang. Ang isa namang lalaki ay malayong-malayong maging aswang. Masyadong imposibleng maging aswang ito. Pumasok sa kanyang isipan ang kapatid ng lalaki, si John. Hindi niya pa ito nakikita ngunit posibleng isa ring aswang dahil akma sa paglalarawan nila Bong ang ugali ni John. Parang mababaliw na si Alice sa kakaisip kung sino ang nagkukunwaring tao na nasa kanyang paligid. Ginabi na ito dahil hindi siya mapakali sa pag-iisip. Tahimik siyang naglalakad patungo sa bahay ni Tanya. Habang naglalakad ay may narinig siyang ingay hindi kalayuan sa daraanan niya. Hawak ang kakaibang kutsilyo na bigay ng kanyang ina ay nilapitan niya ang pinagmumulan ng ingay. Sa masukal na parte ng gubat na malapit sa palayan niya nakita ang lalaking nasa harapan ng isang katawan. Nanlalaki ang kanyang mata nang tuluyan niyang masilaya ng mukha ng lalaki. Imbis na makipagbuno sa lalaking yon ay dahan-dahan siyang umalis sa lugar na yon. Dumiretso siya sa bahay ni Tanya. Wala siyang makitang pagkagulat sa mukha ng dalaga nang dumating siya sa pamamahay nito. Tanya, may alam ka bang panlaban sa aswang? Kilala ko na kung sinong aswang. Nakita ko na rin siya, Alice. Hindi ko alam kung matutulungan kita. Masyado siyang malakas, Alice. Hindi ko siya kaya. Napahagulgol ang dalaga sa kanyang harapan. Noon lang niya nakita ang takot sa mukha ng babae. Sa mga oras na yon ay hindi na baliw at palabirong babae ang nasa harapan niya. Agad niyang niyakap ito na siyang ikinagulat ni Tanya. Maging siya ay nagulat sa ginawa niya ngunit niyakap siya pabalik nito. Hindi nagtagal ay tumahan ito. 10 taon na ang lumipas pero malinaw pa rin sa alaala ko ang nangyari. Ako lang ang nakaligtas sa pag-atake ng mga aswang sa pamilya ko.
Kilala ang angka namin bilang malalakas na albularyo. Kinatatakutan kami ng mga aswang pero isang gabi, naglakas loob ang isang aswang na lusubin ang bahay namin. Walang awa niyang pinaslang ang mga kapatid ko, maging sila inay. Nanlaban sila lola pero lubhang mas malakas siya sa kanila. Ako lang ang nakaligtas dahil pinatakas ako ni lola. Kung iisa lang ang kalaban natin, maaring kaya natin siya magapi. Sa loob ng 5 taon ay nagsanay ako. May alam ako sa mga pangontra pero hindi pa gaanong malakas yun eh. Kung ganun tutulungan kita, dapat na siyang mapatay. Hinawakan ni Alice ang kamay ni Tanya. Tiningnan niya sa mata ang babae. Huminga muna ito ng malalim bago sinabi sa dalaga ang pangalan ng aswang na kanyang nakita. Si Bong ang aswang. Sigurado ka ba dyan? Si Bong, nakasama mo sa bakery? Kitang-kita ng 2 mata ko na nandun siya sa harapan ng wakwak na katawan ng isang tao. Alam kong nakita ko, Tanya. Kung ganun, kailangan na natin maghanda para mapatay siya. Gagawa ko ng gamot na panlaban sa kanya. Kailangan natin tong pagplanuhang mabuti. Napakuyom ang kamao ni Alice habang inaalala ang ilang taong pagtitiis at paghahanap niya sa lalaki. Kinuha lang pala nito ang kanyang tiwala. Pinagmukha pala siya nitong tanga. Hindi mapapatawad ni Alice ang panlolokong ginawa sa kanya ni Bong. Kinabukasan ay pumasok siya ng trabaho kung saan ay naabutan niya ang aligagang mukha ni Bong. Kasabay niyang lumabas sa kusina ang kanilang among si Peter. Hinaplos nito ang likod ng lalaki saka napailing. Oh, nandiyan ka na pala, Alice. Tignan mo tong si Bong, oh. Nababahala na naman sa mga patayan. May nakitang katawan sa may palayan. Ganun pa rin daw ang paraan ng pagkamatay ng panibagong biktima. Ibang klase talaga tong lugar natin. Kung sino man ang pumapatay, alam kong nalalapit ng katapusan niya. Narinig mo yon, Bong? Kaya ikaw dyan, kumalma ka na. Magtrabaho ka na dahil hindi tumitigil ang mundo kung may namamatay. Hindi ba, Alice? Tiningnan niya lang ang mukha ng lalaking nagtanong sa kanya. Nginitian siya nito ng ubod ng tamis, ngunit nagtaasan lamang ang balahibo ng babae sa katawan. May kakaiba sa ngiting yun, ngunit ipinagsawalang bahala na lamang niya. Kinakalma niya ang kanyang sarili upang hindi niya masaksak ang aligagang lalaki na nasa kanyang harapan. Oh, maiwan ko na muna kayo rito, ah. Alice, ikaw na muna ang bahala sa pwesto natin. Mukhang hindi maaasahan ngayong araw si Bong eh. Sige, Peter, makakaasa ka. Salamat, Alice. Ikaw, Bong, yung billing ko sa'yo, ah. Huwag mong kalilimutan. Oo, Peter. Kumaway ng may ngiti sa labi si Peter bago tuluyang nilisan ang bakery. Pinaharurot nito ang kanyang sasakyan. Nang makaalis ang lalaki, ay nanginginig na nilagok ni Bong ang bote ng tubig. Habol nito ang kanyang hininga. Nanginginig ang kanyang tuhod na napaupo sa upuang malapit sa kanya. Alice, ikaw na muna ang bahala dito, ha. Mauna na muna ako sa'yo. Hindi nito sinagot ang lalaki. Ilang beses itong huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Kung siya lang ang masusunod ay nasaksak na niya ang lalaki habang nasa anyong tao pa ito. Ilang oras ang hinintay ni Alice bago tuluyang isinarado ang bakery. Naisipan itong daanan ng palayan kung saan niya nakita si Bong na nakatayo sa harapan ng katawan ng isang tao. Madilim na ng mga oras na yon kaya naman iilan-ilan na lamang ang taong nakasalubong niya. Nang makarating siya sa lugar na yon ay nakita niya ang pamilyar na likod ng lalaki. Si Bong yon. Kung ano ang kanyang pwesto noong nakaraang gabi ay ganoon pa rin ang pwesto niya. Napailing siya habang nakatingin sa lupa. Sapo nito ang kanyang ulo bago tuluyang umalis sa lugar na yon. Ang walang hiya. May gana pa talaga siyang bumalik sa lugar na to. Sinundan ni Alice ang lalaki. Nagtaka ito nang makarating siya sa pamilyar na daanan. Patungo yon sa bahay ni Tanya. Putya, hindi talaga siya basta-bastang aswang. Pati yung kuta ni Tanya, natuntun pa niya. Dahan-dahan niya itong sinundan. Kailangan niyang mag-ingat dahil walang magliligtas sa kanila pareho kung mahuli silang dalawa. Tuloy-tuloy lamang ang pagpasok nito sa bahay ni Tanya na waribay alam na niya ang lugar.
Ilang minuto ang lumipas bago siya sumunod sa loob ng bahay kung saan narinig niya ang malakas na kalabog. Dali-dali itong pumasok. Hindi nito inaasahan ang kanyang nakita. Magkayakap si Bong at Tanya. Tanya, lumayo ka sa kanya! Isa siyang aswang! Siya ang aswang na sinasabi ko sa'yo! Aswang? Siyang sinasabi mong Bong nakatrabaho mong aswang? Siya nga, kaya lumayo ka na sa kanya. Alice, paano mo nalaman ng lugar na ito? Dapat na ikaw ang tanungin ko sa bagay na yan. Paano ka nakapasok sa lugar na to, ha? Balak mo bang patahimikin si Tanya? Hindi kita maintindihan, Alice. Kitang-kita ng mata kong naroon ka sa may palayan habang tinitingnan mong unti-unting namamatay yung panibago mong biktima. Aswang ka! Nagkakamali ka. Hindi ako aswang. Sinungaling ka! Papaikutin mo pa kami! Susuguri na sana ni Alice ang lalaki nang harangin siya ni Tanya. Nagsasabi siya ng totoo, Alice. Hindi aswang si Bong. Matalik ko siyang kaibigan. Ang mga magulang niyang kumupkup sa akin nung wala akong mapuntahan. Kung ano man ang nakita mo, mali ang iniisip mo. Sinubukan ko iligtas ang lalaking yun ngunit huli na ang lahat. Sa katunayan, kilala ko ang aswang na pumapatay sa lugar na ito. Sino? Sino pumapatay kung hindi ikaw? Sagutin mo tanong ko! Si Peter. Si Peter ang pumapatay. Siya ang aswang. Hindi makapaniwalang napatakip ng bibig si Alice. Ni minsan ay hindi niya pinaghinalaan ang lalaki. Kung titingnang mabuti ay nagsimula nga ang lahat ng pagpatay noong dumating siya. Ang akala niya ay nagkataon lang ang lahat. Doon lamang niya napagtagpi-tagpi ang lahat. Kaya pala ganoon na lamang ang inasal niya noong unang beses na nakita niya ang patay na baka. Babala pala yon sa kanya. Alam mo bang nakakatawa? Alam niya na nakita ko siya kaya pinagbantaan niya ako kanina. Balak niyang gamitin ng kapatid niya para sumalo ng lahat ng ginawa niya. May hinahanap din kaming aswang ni Bong, Alice. Hindi lang namin inaakala na pareho pala tayo ng hinahanap. Gusto ko ring magiganti sa ginawa niya sa pamilya ko. Matapos bitiwan ni Tanya ang mga salitang yon ay bumukas ang pintuan. Isang malakas na halakhak ang umalingaw-ngaw sa gubat. Ang pamilyar na tawang yon ang nagpabalik ng alaala ni Alice 5 taon nang nakakalipas. Sabi na nga ba dito ko lang kayo matatagpuan? Ang aking munting mga daga. Ikaw! Kaya pala pamilyar ang amoy mo. Ikaw pa lang naaamoy ko sa nayong yon. Ang lakas ng loob mo magpakita pang muli, ah. Magbabayad ka sa ginawa mo! Mabilis niyang sinugod ang lalaki ng kutsilyong bigay ng kanyang ina, ngunit agad itong nakaiwas. Gamit ang pinatalas niyang kuko ay kinalmot niya ang braso ni Alice na siyang ikinaungol ng babae. Alice! Ano ang ginawa niyo sa ilang taon? Bakit ang hihina niyo pa rin? Diyan ka nagkakamali. Isinaboy ni Tanya ang laman ng bote na kanyang dinasalan. Nanigas ang lalaki sa kanyang kinatatayuan dahil sa hapdi ng epekto ng tubig na isinaboy sa kanya. Maagap na inilabas ni Bong ang kanyang sandata maging ang krus na may dasal ng mga pari. Ang matulis na parte ng krus ang siyang ginamit niyang pansaksak sa lalaki. Napadaing ito sa sakit. Agad niyang binunot ang nakasaksak na krus sa kanyang balat. Napaigik ito dahil sa hapdi ng mahawakan niyang metal na parte ng krus. Natawa na lamang ito habang dinaramdam ang sakit. Ha! Mga lintik! Akala niyo ba matatalo niyo ako sa simpleng pagganito niyo? Mga hampas lupa! Hindi natatapos dyan ang lahat. Nagsisimula pa lang tayo. Walang pag-aalinlangang ginamit niya ang itak na may dasal ni Tanya. Malakas niyang hinataw ang braso ng lalaki. Nasugatan niya ito. Lumayo ito sa kanila at unti-unting nag-anyong aswang. Hubad ang kanyang katawan kung saan kitang-kita ni Alice ang pilat sa dibdib ng lalaki. Siya nga ang hinahanap nito. Mabilis pa sa 4:00 sinugod ni Peter ang mga nabiglang taong naroon. Mahigpit niyang sinakal si Alice na halos magpawala ng ulirat ng babae. Nandidilim na ang kanyang paningin habang nilalabanan ng mahigpit na pagkakasakal sa kanya ng aswang.
Isang malakas na paghataw ng buntot pagi ang nagpabitaw sa mahigpit na pagkakahawak ng aswang sa kanya. Nilingon nito ang taong may hawak ng buntot pagi. Napansin ni Alice na nanlalaki ang mata ni Peter habang nakatingin sa kanyang ina. Buhay ka? Hindi ba't sinabi kong magkikita pa tayo? Ano? Naalala mo ba ang sakit na dulot ng buntot pagi na ito? Buwisit ka! Dapat pinatay na kita noon pa! Kasalanan mo yan! Ngayon ang araw ng paghihiganti ko sa pagpatay mo sa anak ko! Kasunod ng malalakas na paghagupit ng latigo ay ang pagsaksak ni Bong sa dibdib ni Peter mula sa likuran. Tumagos ang kutsilyo na ginamit niya sa kanyang dibdib. Napaubo ng dugo ang aswang habang nakatingin sa duguan nitong dibdib. Walang sinayang na oras si Tanya at Alice. Kinuha nila ang kadenang kanilang inihanda. Mabilis nilang ginapos si Peter. Tuluyang natumba ang lalaki at nawalan ng malay. Dinala nila ang katawan nito sa likod ng bahay kung saan may nakahandang libingan. Ilang minutong lumipas nang magkamalay ito. Tiningnan niya isa-isa ang mga taong naroon, saka tinawanan habang tumutulo ang kanyang dugo mula sa kanyang dibdib at bibig. Pinaghandaan niyo talaga ako! Hindi niyo kaya mga kalahi ko! Sa oras na mamatay ako, iisa-isahin nila kayo! Hindi sila titigil hanggat hindi kayo nauubos! Tumahimik ka! Sinaksak ng ina ni Alice ang dibdib ng lalaki. Hindi ito tumigil hanggat may nakikita pa siyang paghinga mula sa aswang. Kung hindi pa siya inawat ni Bong at Tanya, ay hindi pa ito hihinto. Tama na po! Patay na po siya! Ang mabuti pa'y sunugin natin ang katawan niya bago pa maamoy na mga kalahi niyang nabubulok niyang katawan. Agad na sumunod ang babaeng naroon. Sinunog nila ang katawan ni Peter. Ang amoy ng pinaghalong nasusunog na laman loob ang umalingasaw sa gubat na yun. Nakarinig sila ng mga alulong ng aso. Matapos ibaon ang nasunog nitong katawan ay nilisan na nila ang lugar na yon. Lumipas ang ilang araw na naging payapa ang kanilang lugar. Walang nagtanong kung nasaan si Peter. Si John naman ay hindi na nakita pa. Walang balita sa kanilang ama. Ang haka-haka ng ilan ay inatake sila ng aswang. Matapos kasing mawala ng mga ito ay hindi na nasundan pa ang patayan sa lugar. Ang usapan ng mga tao ay may naghiganti sa mag-anak. Tanging sina Alice at ang kanyang ina maging sina Bong at Tanya lamang ang may alam sa tunay na pangyayari. Napagkasundoan ng mga ito na ibabaon ang lahat sa limot na para bang hindi nangyari yun. Aalis na ba talaga kayo sa lugar na to? Tapos na ang misyon namin ni Nanay. Napagdesisyonan namin na magsimula ulit sa malayong lugar. Kung maaari lamang, Tanya, ikalimutan mo na rin kami. Maraming salamat sa naging tulong niyo sa amin ng anak ko. Hindi naman po yata pwede yun, Nay Melds. Hirap kayang kalimutan nitong si Alice. Ay naku, ikaw talagang lalaki ka. Pero agree ako sa sinabi ni Nanay Melds. Hindi namin kayo basta-bastang makakalimutan. Salamat po sa tulong niyo. Niyakap na lamang ng matandang babae ang dalawa saka nagpaalam. Napangiti na lamang si Alice saka nakiyakap na rin sa tatlo. Tapos na ang lahat. Gumaan ang pakiramdam nilang mag-ina dahil nawala ang tinik sa relasyon nilang dalawa.